Kung si Denver nagbago yung pagtingin sa'yo, ganun din si Miss Diane. Yan ang hindi ko alam. Kara, ikaw yung asawa ko, ikaw yung pamilya ko. And I'm sorry. And I promise na mamahalin ko kayo ni Aika the way you deserve to be loved. Tutulungan kita, hindi kita iiwan, no? Wag na. Ayoko madamay ka pa. Damay na ako. Dahil konektado ang mami ko sa mga pinag-agagawa sa inyo, Lucas. Naalala mo ba nung tumawag ako sa'yo, ha? Humihingi ako ng tulong. Dahil nanghihina ako, may sakit ako, Nay. Pero anong ginawa mo? Pinabayaan mo lang ako dito. Tek, kung sa hope ka, sino ba yung kaninang nasa? Dami ko na rin nakilala at nalaman tungkol sa sarili ko. Hindi ko na nga alam yung paniniwalaan ko eh. Kung hindi ikaw si Hope, pero kamukha mo si Hope, ang ibig sabihin, clone ka? Sa lahat po ng narinig ko tungkol sa pagiging clone, sinabi niyo lang po sa akin yung gusto kong panindigan. Yun lang po yung gusto ko maalala. Lagi. Alam ko na yung pinanggalingan ko, Tay, at alam ko na kung bakit ako kakaiba. Kaya ako ginawa kasi para pag-aralan, para pag-eksperimentohan. Kasi, Tay, hindi po ako tao eh. Clone po ako. Hindi ako totoong tao. Hindi totoo yan. Anak, sa akin ka makinig. Huwag kang maniniwala sa kanila. Kasi ako nagpalaki sa'yo. Sa akin ka makikinig, ha? Hindi sa kanila. Totoong tao ka, anak. May puso ka, may kaluluwa ka. Tao ka, anak. Tao ka. Tay, gusto ko lang po ulit magpasalamat sa inyo. Kasi, hindi po kayo nagdalawang isip sa akin. Kahit na nung nalaman yung clone ako. Hindi nagbago yung tingin niyo sa akin kahit saglit. Wala naman nang magmamahal sa akin ng ganun, Tay. Huwag na wag mong mabanggitin yung pangalan ng anak ko! Dahil kahit kailan, hindi ka magiging si Bianca! Hindi kita anak! Si Ma'am Dayan naman, na inakala kong tunay kong ina. Hindi rin ako tanggap eh. Tama nga si Nanay Lorna. Hindi ako kamahal-mahal. Teka, ilan kayo? Ilan kayo ng ganyan na mukha? Napakarami nyo? Ganon? Alam na ni Ma'am Dili, nagpapanggap lang ako. Si Hope eh. Nakakilabot? Teka lang. Marami may gusto ng mga ganitong kwento. Pwede akong kumita ng malaki.
Ngayon nakadalaw na ako sa puntod ni tatay. Mas sigurado na ako sa susunod kong gagawin. Kailangan ng managot ni Lucas, hindi dahil sa mga ginawa niya sa akin, kundi sa pagpatay niya kay tatay. Dapat lang talagang mahuli ang Lucas na yan. Dahil hanggat nakakalabas yan at nakakalaya yan, hindi ka ligtas. Tumawag yung sekretarya ng mama mo. Hindi ka daw makontak eh. Oh, Bakit may problema ba? Oo eh, bad news. May sakit daw yung nanay mo. ha? Kailangan ka ng mami mo, Ralph. Ano ka? Ralph, mas kailangan ka ng mama mo. Si Denver, baka hinahanap na rin ng magulang niya. Kasi na. Pero mag-aalala pa rin ako sa'yo, Hope. Alam ko, Ralph. Pero kailangan kong masanay gumawa ng mga bagay mag-isa. Kailangan kong matuto na laksan yung loob ko. Swerte nga kayo ni Denver eh. May nag-aantay sa inyo sa pag-uwi niyo. Ako, wala na akong pamilya. Wala na akong magulang na magtatanggol sa akin. Kaya kailangan kong gawin to para sa sarili ko. Hello, Sir Ralph? Kayo po ba talaga yan? Ano na, tagal na natin di nagkausap pa. Ano na pong balita sa inyo, pati ng BFF ko? Nasaan na po ba si Hope? Kasama namin siya ngayon. Ha? Talaga po? Pakausap naman po. Hope? Bessie? Miss na kita. Miss na din kita, Trixie. Nasaan ka? Sa ngayon, nandito kami sa may puntod ni Mang Jong, sa sementeryo. Trixie, pwede mo bang samahan si Hope sa mga pulis? Ha? Pulis? Bakit? Ano nangyari? Bessie, mahabang kwento kasi. Pwede bang pumunta ka na muna dito? Kailangan na kasing umalis nila, Ralph. May sakit yung mama niya eh. Sure, sige. Tamang-tama, tapos na naman yung shift ko. Tsaka, may ninong akong pulis, makakatulong yun sa atin. Sige, Bessie, salamat. Sige. Sige na. Muna na kayo. Kaya ko na to. Antay ko na si Trixie. Paano pa? Ralph, mas kailangan ko ng mama. Kaya ko na to. Parating naman dito si Trixie. Sige na. Miss na. Tama si Hope. Mas kailangan ka ng mami mo ngayon.
Nay.